tinutulungan, wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Alright. Thank you, Mr. President. The next question. As well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes, aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Alright. Thank you. Ayan mga kababayan. For House Appropriations Chair Zaldico. Gagawin daw ni BBM ito nga pong pagpapakulong dito kay Martin Romualdez at Zaldico. Naku mga kababayan. Dahil kanina lang po dito po sa nagaganap ngayon na hearing sa Senado ng Blue Ribbon, mayroon pong inilabas na alas. Ito pong si Senator Marcolita, lumapit na po sa kanya yung dati rin pong kakampi ni Marcos Jr. Dito po sa Quezon City, may dala-dala pong witness at isiniwalat ang pagdi-deliver dyan po sa Malacanang ng pera, mga kababayan. Grabe! Nagkakatotoo na po talaga lahat ng ating mga napapanood dito, mga kababayan, sapagkat naalala nyo dati, ito nga pong si Mayor Magalong in-interview, no? In-interview po ito ni Jessica Soho at sinasabi nga po niya, mga kababayan, ito daw pong mga pera ay dahil hindi na po magkasya sa sobrang dami, ay kumuha po sila ng isang marangyang kondominium at isang kwarto para po nakalaan sa pera. Ibig sabihin, hindi na po basta mali-malita, kundi kwarto-kwarto na po ang perang pinalaglagyan nila ng kanilang mga dinambong sa kaban ng bayan. At ngayon, mga kababayan, nagsalita na po mismo ang security aid nitong ni Zaldico at ang nagbibit-bit ng mga kahon-kahon, kwarto-kwartong pera, diniliver po dyan po sa bahay mismo ni Zaldico, ni Martin Romualdez at sa Malacanang, mga kababayan. Nako. At how ironic, biruin mo, yung kanyang tinutulungan, yung kanyang dating kaibigan, ang dating niyang sinumurtahan ni BBM, dito nga po, mga kababayan, sa parting Quezon City, ito nga po ngayon, mga kababayan, ang may bitbit at mayroong pasabog at dinala nga po kay Marcolita itong security guard or security aid dati ni Zaldico. Ito na po, mga kababayan, kahon na po sila rito. Ayan po, panoorin mo nyo ito mamaya, mga kababayan, mababanggit po itong pangalan na ito, Mike Defensor, mga kababayan. Ayan po, bago po natin tunghayan ang video natin sa pagpapasabog po at sa paglalabas ng alas ni Marcolita, sumusupply lang po ito doon, mga kababayan, sa nauna na pong revelasyon ng mga diskaya na kasabwat po talaga itong si Martin Romualdez dito po sa flood control pandarambong project nila, mga kababayan, na ayon nga kay Zaldico, si Martin Romualdez, speaker, at si Gonzales at saka si JJ Suarez, sila yung araw-araw niyang kasamang nagpaplano araw-araw, mga kababayan. So maliwanag po yan, sila po ang araw-araw na nagpaplano dito nga po sa pandarambong sa kaban ng bayan, mga kababayan. May video rin po tayo niyan tungkol dyan sa araw-araw na pagpaplano nila, mga kababayan, di ba? Di ba yan? Nasasabi tayo. Ipinakita ko na po sa inyo yan kung sino-sino po talaga ang nagpaplano ng pandarambong dito sa kaban ng bayan. May video po, mga kababayan, at sinasabi nga po nito mismong itong si Zaldico. So, ngayon nagkakatotoo na po ang lahat. Wala na po sila ritong maliligtasan, matatakasan, mga kababayan, sapagkat eto na nga po ang pinaka maliwanag na ebidensya, nagsasalita na po mismo. Tingnan nyo muna, mga kababayan, pagtatagpi-tagpiin po natin ito. Nagkakatugma-tugma, Top 3 friends in Congress. Well, personally ko, everyday kasama ko si speaker. Every day nag-focus group discussion kami. Si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for
top 3 friends in Congress. Well, of course, like ko, everyday kasama ko si ang speaker, everything. Kasama niya po si Speaker everyday. Nagpaplano po sila araw-araw what's good for the country. Ito ba yung pinaplano ninyo? Ito ba yung maganda sa bansa natin? Yung magdambong kayo ng billion-billion flood control money? Ayan. Yan na ngayon mga kababayan, naglalabasan na po mismo po sa kanila nanggagaling yan. Tingnan mo kung sino ito. Di ba si Gonzales lumayas na rin? Nakita na rin na mayroon din siyang video. Di ba? Nasaan na si Gonzales? Hindi na nakikita mga kababayan. Di ba dati? Di ba dati humahangos pa nga yan doon sa pagpapabasa ng script kay kay pangalan nun? Yung isang, yung babae, yung Garma ba yun? Di ba? Umiiyak pa. Tapos nang umiiyak na huwag kang umiyak. Di ganyan dito. Mabubuking tayo. Everyday nag-focus group discussion kami Yan mga kababayan Top 3 po niyang kaibigan, JJ Suarez, Gonzales, at ang pinakauna niya si Romualdez. Araw-araw na po sila nagpaplano. Yung tanong, ano ang pinaplano nila araw-araw? Ang sabi niya, for the good of the country. Ang tanong, good ba sa ating country yung ganitong karaming flood control corruption? O kayo nang umusga mga kababayan? Bago po natin tunguhin ang kanya pong security aid na nagsiwalat na po, natuklasan na po natin kung saan po dinadala lahat, pati sa Malacanang pala mga kababayan. Siyempre pa, ako po ay humihingi sa inyo muli ng kunting suporta, paki-like, paki-share ng video ito at paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin mga kababayan na mga content creator. Maraming salamat. Tuloy na po tayo sa ating video pag-uusapan ngayon. Mainit-init pa ito mga kababayan. Dito po, kahon na po itong mag-amo na ito mga kababayan. Wala na pong ligtas dahil mayroon na po talagang mismong Marines na nagtungo at mismo na pong kumausap ng personal kay Senator Marcolita. Kaya siguro tinatanggal nila, kaya po nila sinibak si Senator Marcolita dahil si Senator Marcolita, sa tingin ko po mga kababayan, mas mukhang pinagkakatiwalaan po nito pong mga lumalantad na mga witnesses ngayon. Okay, pasok tayo mga kababayan. Next, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Nakiusap sa akin si Senator Marcolita, mag-swap kami ng time slot. So Yeah. I yield the floor to That's an option that you can exercise. I Thank yield you. the floor to Senator Senator Marcolita. Mr. Marcolita Chair. is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Yan. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang Nakita nyo na kanina, former congressman po yun si Mike Defensor sa Quezon City po yun mga kababayan Tumakbo po yung mayor at sinuportahan ni BBM at natalo. Okay? Tuloy natin itong video mga kababayan ni Senator Marcolita kung ano po ba ang detalye. Sino po ba itong nagdi-deliver ng perang bilyon-bilyon papunta po sa bahay ni Romualdez, papunta po sa bahay ni Saldico at sa Malacanang mga kababayan. Senator Marcolita, banat. paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na
kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon alas 3. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan at gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap siya sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo na po si Mr. Chair. Okay, bigyan mo si Chair. Mr. President. Ayan na mga kababayan. Ayan na, naku po. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Dating Marines. Salamat. Take your seat. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Nako, nanginginig na ang itlog ni Tambalos-Los dito mga kababayan. Ang itlog ni Saldi mo mga kababayan, nanginginig na rin po dito. Nako, ito na po talaga siguro ang the day of reckoning. Sinasabi nga ni po Vice President Inday Sara Duterte. At nako mga kababayan, si Tatay Digong mukhang malapit-lapit na po talaga makalaya. Alam niyo mga kababayan, si Tatay Digong pinuntahan pala ito ng grupo ni BBM. Ano kaya ang plano nila kung bakit nila pinuntahan ng mga kababayan? Alangan naman ikikis nila doon. Alangan naman makikipagplastikan sila. Bas! Baka nanginginig na sila mga kababayan. Baka si Tatay Digong nandyan at biglang nagsalita, no? Sige, tuloy natin. Ito po, ipinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Silip na silip si Alcantara sa kodigo ni Sir, no? Siguro sabi ni Sir, yan yata yung yung pinapadala namin, yan pala yung dinadala, ha? Yan mo pala. Silip siya ng silip mga kababayan, di ba? Kasi yung pera na nakalatag, billion daw po pala yun mga kababayan. At dito, detalyado na po talaga sinasabi ni itong security aid mismo ni Saldico. Ito talaga mga kababayan ang kahit papaano malalapit na panapit na po tayo doon sa kumbaga sa pagkain pa. Kutsara na ito, ha?
kutsara na ito, kasunod na ito ng sandok, mga kababayan. So, ang sandok dito, baka yan na sila, si Saldico. At saka itong si Martin. Siyempre, yung sasandukin, sino? Kayo na muna ang bahala doon, ha? Basta importante, nandito na tayo sa kutsara porsyon. Sige. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Correct. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. Daming namatay. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Yan na, mga kababayan. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. Ayun na. At nasimulan ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Ayan na. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Nako. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Nako. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Ayan na. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ayan na. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura.
kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Nako. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Detalyado. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng Nako. AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence. Teka lang guys ha, itong AXIS, dito po galing si Erwin Tulfo. Congressman po siya dyan, mga kababayan. Pero hindi po siya nabanggit ha. Yung Eric Yap, yung nabanggit, yung kasama nilang congressman, mga kababayan. Ha, naku, Erwin! Yung kasama mo pala, mukhang malaki pala ang natatanggap, Erwin! Naku naman, huwag mong baluktutin ng batas ha. Pangit, kasi ikaw yung ikaw yung tagagawa ng batas, hindi ka tagasira ha. Ang pinanumpaan mo, gumawa, ayusin ang batas, hindi sirain, okay? Oh, tuloy. Sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Yeah. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Yeah. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ito yung maganda dito kay Marcolita. Putol na siya. Ito maganda dito kay Marcolita, mga kababayan, kasi inaano niya talaga, sinusundan niya yung binabasa. Kasi yun yung kanyang affidavit niya, pinirmahan niya yun, mga kababayan, nakanotaryo pa yun ang kay Marcolita eh. Kasi mayroon pa po napansin dito si Marcolita, mga kababayan, yung kay Diskaya din, may napuna din si Marcolita dito eh. Yung kay Diskaya, mayroon din palang hindi nabasa yung 30, mga kababayan. Sa sunod na video, i-ano natin yun. Ha? At grabe, magugulat po kayo kaninong Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. 56th floor. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang 11 Ayun na, mga kababayan, number 42 McKinley Street, Taguig. Sa Forbes Park po yan, mga kababayan, ang bahay ni Martin. Diyan po nagdi-deliver. At nauna na nga dito kay Saldico. Tuloy, saan pa i-deliver ang mga pera, ang iba? 11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga naka-detailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa
ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. No? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang palyado nito. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Nako. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Sal, ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa. Sandali mga kababayan, nanggagaling lang doon sa taas sa horizon. Hindi kaya, kasi di ba sa BGC, lagi tayo nakakakita ng helicopter na bigla na lang bumababa. Ano? Sa tingin niyo mga kababayan, hindi kaya yun ang pinaglalagyan ng pera at doon binababa? Hindi na sila gumagamit ng sasakyan sa baba, no? Pansin niyo mga kababayan, nung mga nakalipas na taon, di ba? Marami tayong beses na nakakaano ng mga helicopter na dyan sa BGC bumababa. Although maraming mga mayayaman dyan, di ba? Di kaya isa sa mga helicopter na nakita dyan noon, ito na kaya yung mga pinagdadala ng pera? Ano ko lang yung mga, naalala ko lang di ko alam kung anong relasyon noon. Kung ano yung sinasabing basura ng delivery, Your Honor. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, may proceed. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nangiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ko pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez.
Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Paliwanag nito, mga kababayan. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming ano noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan Ayun na. doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Boom! Mga kababayan, nakakakilabot sa Aguado, dyan sa Malacanang, mga kababayan! Ito na! Ito na! Bakit sa Malacanang? Illegal po yan. Paanong wala man lang nakakita nito? Ha? Paano nagkaroon ng perang ganito kalaki, mga kababayan? Imposible makalusot yan sa mga checkpoint. Napakarami po natin checkpoint eh. Di ba? Oh, asan ang ginagawa ng mga checkpoint? Yung nahuli lang ng checkpoint, yung mga yung tuni-tuniladang shabu na walang driver lang, na walang lisensya, na nagpapahuli sa traffic, gano'n. O nagpapahuli sa checkpoint, yun lang, no? Pero itong pera na to talaga, hindi nagpahuli. Hindi rin ito nasita ng checkpoint, no? Grabe, mga kababayan. Biruin mo yan, bilyon-bilyon, papunta na Malacanang. Wow, ha? Oh, maliwanag, mga kababayan, ha? Sa Malacanang po sinasabi nito ni Sir. Ulitin natin, baka nakaligtaan natin, ha? Malacanang po yan, oh. Kasi marami pa pala itong bukod dyan sa Forbes, bukod kay Saldico, may papunta sa Malacanang. Kanino ba yun sa Malacanang, mga kababayan? Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon. Sa? Yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Tandaan nyo, mga kababayan, ha? Latest lang po siya nag-resign, ha? Ito lang, August. Ano pa lang ngayon? Ha? Ano pa lang ba ngayon? September pa lang, di ba? So, isang buwan pa lang ito. Mahigit, mga kababayan, nag-resign siya. So, putok na itong issue, no? Putok na ito talagang, kumbaga, alam nyo, siguro, manalangin pa yung mga tao, no? Manalangin pa tayo na hipuin ang puso ng mga ito, no? Marami pa ito, maglalabasan to, mga kababayan. Yung mga binanggit pa niya, malamang papaimbitahan din yun, makukonsensya din yun, mga kababayan, kung may konsensya sila, di ba? O, tuloy natin. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong itanong ating May mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Yan na. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23,
sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po naman. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcola. Tugma, mga Mr. kababayan. Chair, may Tugma. tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Tugma. Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung Si Sir, nagtabon na, si attorney nagtabon na ng face mask. Pag nagsalita si baka magsalita na naman to si Tolpo, mga kababayan, ng balaktutin ng batas. Kaya siguro, para hindi na makita na, mapangimi na naman nito. Pag nag-comment na naman ito ng balaktutin ng batas, biruin mo, ikaw ang tagagawa, ikaw yung dapat tagapagpatuwid ng batas. Gusto mong baluyin at baluktutin ng batas? How ironic talaga naman. Kaya na siguro nag-face mask na si Sir. Kasi makikita talaga reaction niya, no? Tuloy natin. Ruben! 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Ang tanong niya lang, Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. One time lang po yun na-identify ko si Congressman Yap. Kulang na lang sabihin ni Sir, kasamahan mo yun, di ba? Hindi mo napansin? Hindi mo kilala? Kasamahan mo yun. AXIS Party List. Dinideliveran ko rin. Maraming pera. Wala ka? Pag kung babaluktutin na, baka mamaya, mapuntang pangalan, mabanggit pangalan mo dyan, baka baluktutin mo yung batas. Wag. Wag. Huwag ha? Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutes, pangkaraniwan, 15 to, Your Honor? yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ayan mga kababayan. So, yan na ngayon mga kababayan. Itong AXIS, naku po, AXIS, kasama mo yan. At that time, congressman ka, 2024. Kailan ka lang naman naging senador? Ngayon ka lang naging senador, di ba? So congressman ka at that time, hindi mo alam. Isa pala yan sa dinideliveran ng perang bilyon-bilyon. Hoy!
Nako. Wag walang baluktutan ng batas ha. Ayan lang pakiusap natin dito dahil mukhang nagkakabukingan na kayo. Erwin, pakisuyo lang ha. Sige mga kababayan. Punta na tayo, diretsuhin na natin dito yung isa pang portion kung saan nandito na ngayon sa dulo na. Na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera. Teka mga kababayan ha. Iatras ko lang ito ng konti. Pagkakataon na yun, Mr. Gutesa, doon sa iyong bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na misa nakikita mo si John Paul at saka si Mark, ano pong pangalan, apelyido, Texay yata yung sinabi mo. Ito na yung detalye mga kababayan. Naku po, ito na. Pagbibilang ng pera. Mukhang tumutugma na ito. Nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is walang makinang ginamit. Ano yung pagkakataong binabanggit mo? Yung during time sa Valle Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6? Yes, Your Honor. Pagkatapos sabi mo mula sa Valle Verde dinadala sa bahay ni Congressman Saldico doon sa may Horizon, sa may BGC. Yes, Your Honor. At sabi mo mula sa 46 luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa Makatwid, merong diferensya na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo, hindi ba kayo nagtatanong, teka muna, ang ipinanhik natin 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya hanapin sa atin to. Di ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Correct. Sa mga pagkakataon na yun, Your Honor, wala na kaming time para mag-uusap. Ang sinusunod lang namin, pag tumawag na nasa lulod lang kami ng mga luggage na yung sasakyan, then pag natapos, proceed na kami doon sa pagde-deliver, Your Honor. Oo nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanhik natin, ang dinala natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo hanapan. Hindi na namin alam yun, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari. Ang ibig mo sa taas. sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Senator Marcolita, kunti lang. Mr. Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldico? John Paul Estrada and Mark Tiksay. Mark Tiksay, Your Honor. May move that they can be they will be invited for the next hearing, take Mr. Chair. note, Committee Secretary. Wala pa yung dalawa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Yes, with the indulgence of... with the indulgence of Senator Marcoleta, request lang po sa Chair, brief. Salamat, Mr. Chair, Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin na i-direct nung Chair na sina Curly at Sara Diskaya ay i-submit yung listahan ng mga national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maaari po, Mr. Chair. So ordered, Salamat Committee po, Mr. Secretary. Chair. Patalas sa 2016 Right, talaga. Dr. Marcoleta. 2012 pa. Thank you. Bugok talaga itong mga dilawang kakamput. Pagigil talaga. Pagigil ako mga kababayan. Hindi mo ba masunod sa 2012 pa sila. Hindi lang 2016. Nakakainis Maka-interject lang Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Saldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit paano, i-describe mo yung 3 lugar. Paano? Sige. Based on my experience during that time, Your Honor, ang napag-deliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung
yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-i-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. may sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is yung si Paul lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar? Yung pangalawang lugar yun yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. Anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura. Yung gate? Yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extra gate na. Wala nang ibang ano. Ganon at ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo nga, yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, sinasabi nyo si speaker na may... Si Sir, likod ni Erwin Tolpo, napapapikit-pikit na naman. Kasi, wag mo naman loob to, tinutang na loob. Nakakahiya bilang mga abogado. Nakakahiya bilang mga siguro sabi siguro ni Sir, no? Napapaganon na naman eh. May-ari. Sabi nila nabili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, sir. Alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sinong duty, at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement eh. Kasi pag nagsabi na, yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yun sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So far, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Nako. Dahil sa paglalahad mo? Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, Mr. Secretary, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo?
Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinukontak, hindi mo na sila makontak, eh ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka nang kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila. Pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak. Ito mga kababayan yung pag-resign nito August 5. So isang buwan na mahigit, di ba? Ano na ngayon, no? September 25, di ba? September, October, August, September. So isang buwan na mahigit. So doon pag-resign niya, baka nakahalata na nakikiramdam na, di ba? Eh mga kababayan, di ko alam pero hindi ako investigador, pero sa haba ba naman yan? Siyempre, di ba? Nag-resign niya yung tao. Hindi na rin kukontakin yan. Tama, hindi. Hindi nga, mga kababayan, nag-resign na. Halimbawa, member ka ngayon, kasama ka dun sa group chat. Oh. Kaya yung group chat nyo na yun, para dun sa trabaho ninyo, nag-resign ka. Sa tingin mo kaya, papansinin ka pa kung halimbawa nandun ka? It's either i-remove ka doon or hindi ka napapansinin. Or gumawa sila ng panibagong group chat at yun, hayaan na lang yun na nandoon lang at hindi ka na, hindi mo na makikita kung mayroon man silang bagong development na pinag-uusapan. Tama ako mga kababayan, hindi? Tuloy natin. Kasi ngayon pa lang siya nagsalita, pero August 5 pa siya nag-resign. Maliwanag ito, indikasyon, maaari. Siyempre, malamang nagdududa na ang ibang mga kasama nito. O teka, bakit nag-resign yun? Kasagsagan ngayon ng investigasyon. Pumuputok ito ngayon tungkol dito sa flood control. Alam naman natin na itong pera na ito galing doon. Perhaps alam nila mga kababayan, di ba? Kontak mo sila, hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Sa palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at sa aking pagsisiyasat, nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects. Talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters. Sige mga kababayan, dito muna natin pansamantalang puputulin. Total, nakuha na po natin. Ito po, maliwanag ngayon ang nangyari. Sabit po dito yung kasamang congressman ni Senator Erwin Bendalo Tolpo. Di ba mga kababayan? Si The Abinders. The Binders, Senator. Sabit! Ang kasama mo! Ayan po mga kababayan. So, tapos bukod dyan, dinadala pala sa Malacanang. Bakit kailangan sa Malacanang? Mayroon naman sa Forbes. Mayroon naman sa Villaverde. Mayroon naman sa BGC. Di ba? Yung mga ano yan yung mga high-end na mga lugar yan at hindi yan basta-basta. Walang po pwede makapunta niyan mga squatter lang, di ba? Hindi po pwede. Ako hindi nyo natatanong mga kababayan, sa The Forbes din po ako nakatira, no? Huwag mo lang liliwanagin kasi pag niliwanag mo pang spelling ng The Forbes Park. Forbes lang. Pero mga kababayan, yan po, dinala sa Malacanang, at sabit itong kasama ni Senator Bendalo Tolpo Erwin. At itong Ako Bicol Party List sa Saldico,
matindi mga kababayan. So ito na po ang mangyayari sa atin ngayon. Nandyan na po si Marcos, sinasabi niya na hindi po pwede makaligtas kahit ang kanyang pinsan. Siya na may sabi ha, hindi po natin sinabi yan. Madigong sira, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Sige ha. Ayan mga kababayan, si Marcos na mismo nagsabi, wala daw maniniwala sa kanila hanggat hindi nila gagawin. Na ano yon? Na parusahan po niya ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez dahil lahat po ng mga tumutukoy na ngayon ng mga witnesses ay tumutukoy po sa kanyang pinsan na nagdadala po sa kanilang bahay ng bilyon-bilyong pera na galing po sa mga flood control corruption. Maraming salamat po. Hanggang dito muna tayo pansamantala. Kung nakarating ka po dito sa dulo natin video na ito, huwag kang mahihiya mag-comment at pag-uusapan po natin yan. At syempre, kung lagay mong yung lugar, pupusuan po natin. Maraming salamat muli. Pilipinas as always. Bye-bye!